Hello mga Mare. So ayan, na Mother's Day celebration. Happy Mother's Day sa mga lahat na nanay. Ayan, nagbili ako ng pa-dinner lang. So konting salo-salo, bumili na lang ako, hindi na kami nagluto para hindi na kami masyadong maraming ginagawa. So nag-take out na lang ako ng pagkain. Tapos hinintay ko na lang si Inay kasi galing siya ng simbahan. So ayan na. Tapos kasama namin yung mga apo. Pero yung mga anak wala. Hindi man lang nagsipuntahan. Kami lang talaga ng mga asawa ng anak niya. Yung tatlong anak ni Itay, hindi namin natawag. So yung asawa ko kasi busy. Tapos yung asawa naman ni Ate Lea is nandyan lang naman. So yung mga apo lang talagang niyaya namin na kumain dyan. So kami ni Lea, yan. Sabi ko sa mga bata, dyan na kami kakain kay Inay para makapagsalo-salo kami ng konting handaan. So happy Mother's Day kahit papaano. So after niya, nagkwentuhan kami ng konti. So ayan, niyaya ko kasi si Ate Lea, sabi ko kakain muna tayo kain-kain lang tayo sa kabila. Instead kasi na kakain sana kami doon sa pier, doon sa may mga kainan. So mas gusto ko sa bahay na lang para makakain kami ng maayos, para makaupo kami ng matagal. So ayan yung mga anak ko, tapos yung anak ni Ate Lea, tapos yung anak nung isa niyang anak. So ayan, kahit konti lang yung naihanda ko mga Mare, pero busog na busog kami at as in busog talaga kami. Yung ulam na binili ko is isang putahe lang naman, tapos pansit, tapos yung dessert namin is yung egg pie. So bumili na rin ako ng soft drinks. So sulit naman yung pagbili ko kasi satisfied naman ako. Yung bunso ko wala pa dyan, ang tagal-tagal kung saan na naman kaya gumala yan. So nai-message ko na siya na dyan nga kami kakain, hanggang ngayon wala pa. Bibili sana ako ng cake ko, kaso walang cake. Wala talagang cake na mabili. Yung iba naman na ay sarado kasi nga fiesta dito sa aming lugar. Kaya yung iba is wala. Mamari, akala ni Inay na walang handa kasi hindi nga ako nagpasabi. So nagpa-surprise lang ako. Bumili ako ng handa ng alas 4 na. So pinakuha ko na dyan. So pagdating ni Inay, akala niya wala talagang ihanda kasi Mother's Day. Kaya sabi ko kasi sa kanya na tara na doon sa bahay nila. Sabi niya, wala daw pagkain. Ano naman kakainin daw namin doon? Doon na lang daw kami kila Ate Lea. Sabi ko, may binili na kami. So, ayun, natuwa naman siya kahit papaano. Nasarapan yung mga bata sa fried chicken kasi medyo mainit-init pa. Buti na lang na pagpunta ko dyan is bagong bili ko lang. Kasi gusto ko kasi yung pagkain is mainit pa habang kinakain. Ayaw ko kasi yung medyo malamig kasi hindi siya masarap kainin pag malamig na. So, ayan, satisfied naman sila. Tapos, binagayan pa ng egg pie. Sobrang na-satisfied talaga sila sa kanilang dessert. Kasi kung cake kasi hindi nila din mauubos. So habang kumakain kami, nagkukwentuhan kami ni Ate Lea at sa kanyang inay. Kami tatlo lang naman, tas Maria sa nagkukwentuhan dyan. Kaya kahit konting salo-salo lang, isa happy na sila. Basta may pagkain. Yung lechon manok sana ang bibilin ko, kaso nagsawa na sila sa lechon manok, kaya yung fried na manok na lang ang binili ko. Medyo malaki-laki pa, so dinami-damihan ko na lang yung masasatisfy talaga yung mga bata sa pagkain kahit isang putahe lang yung binili ko. Saka bumili ako ng pansit kasi baka kulang yung kanin na lulutuin ni Noy, kaya bumili na ako ng pansit. So pinakuha ko lang sa kanya yung pansit. Ayaw tapos na ito. Ay sus, gutom na ito na sumasawa. Dali lang siya, gutom na yan. Dali lang. Ako ko siya sawa. Iko na kasi na bas. Dimi be, masuk be. Pero masuk yan. So, ayan yung bunso ko, huli na siya dumating. Tinabihan ko naman siya ng pagkain niya para makakain din siya. Ayan, si Ate Lea, natapos na kami, nagbanding-banding na lang kami, nagkwentuhan.
So, ayan mga mare, nag-prepare na tayo ng almusal at saka tanghalian na. Almusal ng tatlo, tapos tanghalian ng bunso ko. So, yung dalawa kasi hatid ko. So, doon sila nagla-lunch sa city. So, yung bunso lang lulutuan ko ng pagkain niya. So, nag-prepare ako ng kanilang pagkain. So, ayan. Mother's duty after ng so kahapon nag-celebrate kami ng Mother's Day. So ngayon naman back to ano na naman. So wala pa kasi bakasyon. Nag-bakasyon kasi ng mga bata. Tanghali lang ang niluluto ko. Tapos dinner. So kasi anong oras na kasi sila nagigising sa umaga. So ayan na minsan sabay na yung agahan sa katanghalian na niluluto ko. So, ayan, lulutuan ko sila ng minudo na paborito ng mga bata. Matagal na kasi ako hindi nakakaluto ng minudo. Pero puro sa bowl lang pinuluto. So, niluto ko sa kanila. Kasi yung dalawa kasi iniisip ko kasi lagi sila sa labas kumakain. Bira lang sila makahigop ng sabaw. So, ayan, naghiwa tayo ng patatas. So, ayan, ng karne. Ayan. Mas marami ako maglagay ng patatas kaysa sa carrots. Kasi ayaw nila ng carrots. So, nakapagsaing na tayo. So, ayan mga mare, nakita ko yung mga kambing na sumisilip doon sa habang nagluluto ko. So, may iniwa akong kalamansi, try ko kung kakain sila. So, mahilig sila sa kanin, itong kanin. Yan ang kinakain nila mga mare. So, nahilig, nasasanay na silang kumain ng kanin. Kasi sinanay kasi siya ni daddy, yung cook dito. So, ayan, naghanap sila ng kanin. Ayan, lalo na isa, nagiging makulit na rin yung isang kambing. Itong brown kasi sobrang mas maharot. Maharot kasi yan yung babae. So, hindi siya pwedeng mag-isa. Lagi niya hinahanap yung black. Naghahanap pa silang dalawa. Itong isa, yung brown. Mahilig yan sa kanin. So, napasabay sa kanya yung kulay black na kambing. Dati hindi yan mahilig kumain ng kanin. So, nahihiligan na niyang kumain kasi nakikita niya yung kasama niya na kumakain na ng kanin. So, ayan, pasaway lagi umakyat pa sa mga motor. Nakita ko kasi silang nag-aanohan dyan nagkakatok sa may salamin. So, akala nila kasi kung sino lang yung nandun sa may, sa salamin. Nakikita kasi nila yung sarili nila. So, ayan mga mare, kanina nakita ko pa lang sila doon na kumakatok doon sa kabilang pintuan, sa may salamin na pintuan. So, ayan na naman sila ngayon. Nakita ko na naman dito, naghaharutan na naman sa lamesa. Tapos, yung isa naman, pumatong yan kanina. So, nakita ko kaya tumalon siya dyan sa kabila. So, ito namang brown, tumalon din. Ayan, magkasama naman to. Pero nangungulit naghanap ng pagkain niya, sigurado. Kasi ang hilig nila sa pagkain, sa kanin. Nasanay na sila sa kanin. So, sinanay kasi ng cook dito na si Dading. So, nasanay sila na pag nakikita nila si Dading talagang humingi ng kanin. Ayaw na nilang kumain ng bira na lang sila kumain ng dahon. Di ba, yung mga kambing mahilig sa mga dahon damo yan. Yan ang kinakain ng mga kambing. Pero sila talaga naghahanap talaga sila ng kanin. So, ayan, pinapagalitan ko nga sila kung bakit anong ginagawa nila doon sa kubo. Naghaharutan na naman. Mamaya sa motor na naman sila magpatong. Sinira na nga nila yung yung kotse talaga. Doon sila pumatong. Ginasgasan nila. Kasi yung apakan kasi ng paa nila sobrang parang akala mo bakal. So, ayan, dumadaos-dos sila doon. Nag-slide sila. Mahilig sila mag-slide mga mare. So, ayan, yung sasakyan ko talaga. As in talagang may gas-gas sa harapan. Kaya wala na akong magawa kundi ayan na lang. Hinayaan na lang yung gas-gas. Buti na lang kulay siya. Kung puti sana hindi siya mahalata. Kaso brown siya. Dark brown. Yung tsokolate yung kulay. So ayan na. Nagbabalak na naman silang tumalon. Kasi pinapagalitan ko nga sila. Kaya gusto nilang tumalon. Ewan ko kung tatalon sila mga mare. So ayan. Ang kukulit nila. So ayan na. Yung isa na yan yung kulay brown. Gustong gusto niya magpa-plus ng kanyang ulo. So, ayan, gabi na. So, hindi ko na na-record yung niluto ko kanina. Ito, gabi, brown out na naman, as usual. Wala namang pinagbago, brown out na naman. So, nagabi na. Ayan. So, ayan, saglit lang yung brown out. Kasi kanina generator yung gamit namin. So, hindi pwedeng hindi kami gumamit ng generator. Medyo madilim talaga pag hindi kami gumamit ng generator. So, ayan. Saglit lang naman yung brownout. Kaso nga lang patay sindi. Kaya nga nasira yung ref namin nung nakaraan. So, napabili kami ng bago. Pero, pinaayos namin yung ref. Ayos naman na siya. So, ayan. Pero, ayan. Ginagamit na nila sa labas. Andito siya sa may tabi ng bintana pa nila nilagay. So guys, tignan nyo naman yung braso ko. Sobrang laki. Sobrang lapat. Medyo naiiyak minsan. So pag nakikita ko kasi sa camera, sobrang laki ng braso ko. Kahit nang dalaga pa naman ako. Talagang ganito na siya. Ewan kung bakit. So siguro dahil banat ako sa trabaho.
manonood sana ako ng pag ganitong oras kasi nanonood ako lagi ng Korean novela. So, yan ang libangan ko dito. Kung hindi mag-edit is Korean novela. So, sinisingit ko lang ang pag-edit. Ang pag-vlog ko, sinisingit ko lang. So, ilang oras lang naman, ilang minuto lang naman ang pag-vlog ko. So, sinisingit ko na. So, ayan. Wala kasing close yung vlog ko. So, wala namang masyadong ganap. Pala ko sana yung lumabas ngayon. So, nagyaya kasi si anong na lumabas. So, tinatamad pa kasi ako lumabas. Siguro bukas na lang. Gusto ko pa siya sa piyesta dito ulit. So, kaso, hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan. Mga piyesta-piyesta. So, once lang akong lumabas, yun lang. Pero, try natin bukas kung sisipagin. So, balak ko sana, mas maigin na yung biglaang lakaran. Kasi kung yung isiset mo kasi yung lakad mo is napupurnada. Karamihan mo is talagang hindi natutuloy. So, mas maigin na yung walang plano, biglaan. So, ayun lang guys. I-close ko lang ang aking vlog. See you again tomorrow.